Hello. Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Siguro po magtataka kayo bakit wala sila Brad. Kasi po, yung isa nating kasangkapan, may lakad sa Legazpi. So, siya po muna pinadala ko sa Salubon. Destino ko po dito, kaya dito ako, doon siya. Siyempre ako yung head, susunod siya sa akin. Pero mas matanda yun sa akin. Una po ang magpasalamat natin sa dakilang Panginoon sapagkat niloob niya na pagsamasamahin tayo sa buong na ito. Sabi nga, katulad yan ng isang tao na pumili ng mga bagay sa iba-ibang lugar, inilagay sa isang lalagyan, pinagsama-sama. Bagamat tayo'y magkakaiba-ibang pinanggalingan, pero dahil sa kanyang kalooban, andito tayo. Nagtitiis, napagwikaan, minsan masakit, minsan naman hindi. Minsan nakaka-relate, minsan naman natutuwa. Yan po ang salita ng Diyos. Kapag hindi nasasaktan, ibig sabihin manhid na. Pero kapag nasasaktan, yun na yung salita ng Diyos na kumakatok sa puso natin. Brothers, magbago ka na. Sisters, magbago ka na. Kumakatok po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Meron po tayong mga sitas, Arlene. Mahaba po yung topic natin yan. Pero, sabi nga, ang daloy ng Espiritu Santo ang mananahan sa bawat isa sa atin para bigyang buhay ang Ebanghelyo na itinakda sa araw na ito. Ang una po, sulat ni Apostol Pedro sa ikalawang sulat, sa Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang sa 13. Ganito po ang sabi. Ito nga ang ikalawang sulat, mga minamahal, na isinusulat ko sa inyo. At sa dalaway, dinigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalaala sa inyo. Ito po si Apostol Pedro, kung maalala natin, nung siya po'y kasama pa ng ating dakilang Panginoon, para sa tambong inuuga ng hangin. Ibig sabihin, wala po siyang paninindigan. Dahil minsan, kung saan yung agos, sunod lang siya. Kapag niyaya ng Panginoon, sunod din. Pero, pagdating sa paninindigan, minsan, katulad na lang ng sinabi ng ating dakilang Panginoon, ang anak ng tao ay pahihirapan at bibigay sa mga matatanda at parurusan ng kamatayan. Ano ang sabi ni Pedro? Hindi mangyayari yan sa iyo, Panginoon. Anong sagot ng Panginoon? Lumagay ka sa likuran kong Satanas. Ikaw ay tiso sa akin. Kung aralin natin, in shortcut, si Pedro, pinagwikaan Satanas. Sapagkat, ganito po kasi yan. Iba ang tinatawag na His will kaysa my will. Ang gusto ni Pedro, bantayan ang Panginoon na hindi mapahamak. Ang gusto ng Ama, ng Diyos, kaya niya sinugo ang anak para matapos na yung pagtutubos sa pamamagitan ng mga hayop. Kumbaga, inihanda na yung isang katawan sa pamamagitan ng Birhen, ipapanganak ang ating dakilang Panginoon na tinatawag ng Mesiyas, yung buhay niya na ang iaalay. Pero kung mapapansin natin, ang mga hayop na inaalay noon, dinigilitan lang, pinapatulo ang loob, alay na, pantubos na. Pero sa ating dakilang Panginoon, napakarami pang hagupit ang dinanas niya. May sipa pa, may suntok, may sampal, may panunuya,
may panlilibag at kung ano-ano pa ang dinanas ng ating dakilang Panginoon. Pati mga hampas, upalo, dinanas niya lahat. Pero yung mga hayop na inaalay, binigilitan lang, pero ang ating dakilang Panginoon, napakaraming pagpakihirap ang dinanas. Na halos namaga na ang buong katawan sa palo. Yun na nga lang panghampas sa kanya doon sa liling bato. Malaki ng paghihirap yun o pagkurusa. Kaya po, sinuko ang kanyang anak bilang pangtubos ng ating mga pagkakasala. Ngayon, pagkatapos ng ating dakilang Panginoon umakyat sa langit, si Simon Pedro, dahil meron ng Espiritu Santo na tumutulong sa kanya, nagising na siya. Kumbaga, hindi na siya yung dating Simon, kundi pinangalanan siyang Pedro para maging matigas, may paninindigan, at sumusunod na sa kalooban ng Diyos. Anong sabi ni Apostol Pedro? Upang maalala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta at ng utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Na ano po? Na maalaman mo na ito na sa mga huling araw ay magsisirpa rito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Ngayon po, ano po ba ang tinatawag na pita? Sabi sa Bicol, puro. Nasa ng laman. Kung ano yung kinahiligan natin, kinalakihan o kinakulatan, na nakasanayan natin, doon natin malalaman kung nasa iyon o sariling kalooban o udyok lang ng ating kapwa. Pero may tinatawag na masasamang nasa. Kung halimbawa, ang layunin, pang sariling kalagayan, para lang mapromote sisiraan mo yung kapwa, para lang sumikat, kinakailangan mo pang, kung pagkwentuhan ka, gagawa ka ng isyo. Yan ang mga masasamang nasa, pagmamalaki o pagmamataas. Kaya po, para maunawaan natin dito, kinakailangan natin kilalanin ang mga masasamang pita na dapat hindi natin siya nilalakaran. Ang sabi nito, at nagsisipang sabi na saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito, sapagkat buhat ng araw ng mga tulog ang mga magulang, ay nanganatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng kasimulan ang paglalang. Kumbaga, ang mga tao noon na pinangaralan na mula nung umpisa ng paglalang hanggang sa dumating ang mga propeta, hanggang sa dumating ang ating dakilang Panginoon, hanggang sa nagpatuloy ang mga apostol sa pangangaral, meron na pong mga manunuya. Napakarami po. Kung alalahanin na lang natin, napakaganda ng plano ng Diyos. Ang gusto niya, ang lahat ng nagsisisampalataya sa Kanya ay maligtas. Pero sabi ng iba, hindi kayo ligtas, kami lang ang ligtas. Ang tanungin natin ang ating sarili, ligtas na rin ba tayo? Hindi pa. Humihinga ka pa eh. Baka bukas, may mapatay ka dyan, may mabangga ka dyan. Baka may hindi ka pa pinapatawad dyan. Tapos mamamatay na. Maliligtas ba yun? Kaya po, ang kaligtasan, sabi nga, doon natin yan malalaman sa huling hininga ng buhay. Kung nakaprepare tayo. Bakit po? Sapagkat, kung aralin natin dito, ang mga manunuya nagtatanong, sabi babalik ang ating dakilang Panginoon. Bakit wala pa rin? Marami na ang umasa nung sinulat ang Apokalipsis, bumalik ka na Panginoong Hesus. Ngayon, ilang libo ng taon nakalipas, sabi nga 2024,
2,024 years ang nakalipas. Parehas lang ang sinasabi, bumalik ka na, dakilang Panginoon. Kaya ibig sabihin, mayroong computation dito. Sabi dito, sapagkat sadyang nilimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Lilinawin natin ito ha. Mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon, isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano po ba ang itinuturo sa atin sa eskwelahan? Ang itinuturo sa atin sa eskwelahan, solar system. Dahil ang mga tao noon nagsisipagsamba sa araw. Kaya nga nabuo yung 7 days, Monday hanggang Saturday, lahat yan Diyos-Diyosan ng mga hintil. Pag Saturday, Saturnalia. Yung Sunday, talagang araw talaga ang sinasamba nila. Kaya ngayon, kung aralin natin, ang turo sa atin, solar system, mga bilog-bilog. Minsan nga niyan. Diba, ginagawa kong project sa mga bata. Sa gitna yung araw, sa nakapalibot daw doon yung mga tinatawag ng mga planeta. Pero, kung nung lumabas ang banal na kasulatan, doon natin natuklasan na ang sangkalupaan pala ay pinalutang ng tubig, pero bago yun, nagkaroon muna ng kalawakan. Ibig sabihin, sabi nga ng ating dakilang Panginoong Diyos, humiwalay ang tubig ng nasa baba at nasa itaas. Ibig sabihin, itong ating tinitirhan na sanglibutan o sangsinuko, hindi siya planeta. Sapagkat, kumbaga, katulad siya ng isang, di ba na yung katulad siya ng isang footstool o upuan, silya. Merong pundasyon ang mga lupa. At sa paligid noon, sa palibot noon, napapalibutan niya ng yelo. Kasi halimbawa siya sa isang silyo. Di ba ang silyo, kapag nilagay mo ang clay, tapos ibinaon mo yung pantatak sa gitna, lulubog yung gitna. Yung mga lumutan doon, yun na yung lupa. Kasi paano kung may okay? Ibig sabihin, ang kalagayan niya, napapalibutan tayo ng tubig at may hangganan din ng tubig sa itaas. Pero bakit inilingid yan sa atin? Dahil nga po sa aral ng solar system. Baka pa, tinuturuan na tayo na linlamin ng mga karunungan ng sanlibutan. Pero sa Diyos kaman-manan po yan. Sabi dito, ulitin natin. Mayroong sangkalangitan sa itaas yan. Mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig. Ibig sabihin, mula sa tubig, may inanyo ang lupa, ibig sabihin may pinalutan. Para bumaba yung tubig, nilagay niya yung sa taas yung tubig. Kaya nagkaroon nga ng dilubyo universal. Kasi kahit sa science, pag-usapan, saan ba kumuha ng tubig ang Diyos para mapuno ang sansinuko? Ibig sabihin, yung tubig na nasa itaas, na pinabanggaan ng mga nagpapalipad na mga scientists, na pinapabagsak lang doon sa tinatawag na yung lugar na ipinapanili nila na Bermuda Triangle, nandun lahat nila pinababagsak para wag matunto nila nandun yung mga spaceship na pinalilipad doon bumabagsak.
Kumbaga, sinicure nila yung lugar na yun, yung Bermuda Triangle. Tinatakot lang ang mga tao na huwag dumaan doon para daw huwag hibukin. Pero, dito, may sangkalangitan sa itaas. At yung lupa na inanyuan, sa gitna ng tubig, ibig sabihin, tubig na yung paligid, may tubig pa sa itaas. Ganun po ang kalagayan. Ibig sabihin, ang trono ng Diyos nasa ibabaw ng tubig. Paano yung paniwala na sabi bilog daw ang mundo? Kung bilog ang mundo, sabi nga sa science, kahit anong lagyan mong botelya, bilog pa yan, islanding pa yan, pahiga pa yan, ang tubig flat. Hindi pwedeng patagilid. Kung bilog ang mundo, nasa baba yung Antarctica o yung mga, ano ba yung mga nasa Australia. Kasi mababa, dapat suwi ang tao doon. Kasi kung bilog ang mundo. Pero ang katunayan po niyan, yung Antarctica na pinakamaliit na sinasabi sa planeta, yun ang pinakanakapaligid. Pansinin ninyo ang mapa ng UN. Ganyan ang tunay na mapa. Pabilog siya, ibig sabihin yung pinakagitna, yun ang north. Yung pinakagilid, yun ang south. Kaya ang takbo ng Magellan noon is in the west. Wala sa north. Hindi pwedeng shortcut eh. Halimbawa, bilog yan. Ito yung north. Hindi ka pwedeng galing dito ng Pilipinas. Tatawid ka ng north direction ng Amerika. Iikot ka. May magneto doon, hindi ka makakadaan doon. Kaya yan po ang kalagayan. Noong panahon naman ni Josue, sabi, at pinatigil ng Diyos ang araw at ang buwan. Ibig sabihin, hindi pala sanlibutan ang umiikot, kundi ang araw sa kaangbuan ang umiikot sa sanlibutan. Makikita ninyo yan, nag-download kayo ng flat earth, kung paano gumagalaw ang sanlibutan o ang mga araw sa kabuuan namin magkasunod doon sa paligid ng isang bilog. Sapagkat, ano lang, ang sanlibutan natin, yan ay nilikha ng Diyos na hindi talaga yan magagalaw magpakailanman. Yan po ang totoo niyan. Aralin natin. Malalim yan dahil, siyempre na, kumbaga nakatanim na sa utak natin ang bilog ang mundo. Kaya pag bagong aral, mula sa Biblia, hindi ka tanggap-tanggap. Pero kapag ating binuksan ang ating pag-iisip, humihiling tayo sa Diyos. Totoo ba yung sinasabi ni Brad? Doon yung masusumpungan ang biyaya mula sa Diyos. Sabi dito, nasa pamamagitan din ito, ang sanglibutan noon ay napawa ng tubig, ay napahamak. O ito na po yung sinasabi, saan na talaga kumuha ng tubig ang Diyos para pawa ng sanglibutan? Hindi yung tubig sa taas na humihiwalay. Sabi, magkaroon ng kalawakan sa gitna ng mga tubig. Ibig sabihin, para siyang secure na tubig sa baba, tubig sa taas, kalawakan yung nasa gitna. Space sa English. Magkaroon ng space sa gitna. At doon sa kanya, yung binawasan yung tubig, pinalutang yung mga lupa. Kaya, pwede talagang magkaroon ng dilubyo universal o great flood sa kalagayan niya. Sabi nito, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon din salita ay iniingatan talaga sa apoy. Totoo po, sapagkat kahit kaya doon sa kalangitan, nagkaroon ng paglabag. Kaya nga inihulog si Satanas na tinatawag na Lucifer, utala sa umaga, na pinari niya ang isang bagay na pantayan niya ang Diyos, kaya inihulog siya dito sa lupa. Kaya tao naman ang punteriya ngayon ni Satanas. Dahil inggit na inggit sa tao. Anong ginawa ni Satanas sa mga tao? Nagsipag-asawa ang kanyang mga alagad ng mga babaeng tao at nagkaanak ng mga higante. Sa galit ng Diyos, para lang masupil yung mga taong higante,
nagkaroon ng dilubyo universal. Nagtira lang ng 8 kaluluwa. 4 na pares na lahi ni Noah. Doon na tayo nanggaling. Sapagkat lahat po ay nalipol. Pero simbolo yun ng kaligtasan. Dahil po sa pamamagitan ng tubig, kaya po tayo naligtas. Ano ba sabi dito? Datapwat, huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Sabi ng iba, hindi, ratio yan. Ang isang araw daw sa Diyos, 1,000 taon sa atin. Kalukuhan po yan. Hindi totoo yan. Ang ibig sabihin nito, nag-antay ka ng isang araw. Nag-antay ka ng 1,000 taon. Ang usapan dito, nag-antay ka. Kaya kung gaano man katagal na nag-antay sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, at dahil kahapon ka lang nag-antay, ang mahalaga doon, iisa lang ang ginawa natin. Parehas tayo nag-aabang sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Pero ang interpretasyon ng iba, na 1,000 taon sa tao ay isang araw lang sa Diyos. Ang tanong, meron bang araw ang Diyos na lumulubog para pagbabatayan? Sumisikat ba ang araw? Siya na ngayon pinanggagalingan ng liwanag. Sabi nga sa paglikha, nung ika-4 na araw, nilikha niya ang mga tanglaw sa langit. Pero bakit nagkaroon na ng unang araw nung liwanag pa lang ang nilikha? Anong pinagbatayan ng isang araw sa Diyos? Iba kasi sa tao, iba naman sa Diyos. Kasi sa tao, may araw na sumisilang o may araw na lumulubog at nagdidilim sa atin, yun ang gabi. Yung nasisikatan ng araw, yun yung liwanag. Isang araw na yun. Pag nabuo yung cycle na yun. Pero sa Diyos, nasa taas siya. Paano magkakaroon ng araw sa Kanya? Nasa baba niya lang yung araw. Diyan, isang malaking katanungan na po yan. Sabi dito, hindi mapagpalibang ang Panginoon tungkol sa Kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuod sa inyo na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ibig sabihin, ang ginawang plano ng Diyos, kahit ang tao man nagsisigawa ng masama, hindi lumalakad sa katotohanan o nagagawa ang ayon sa pita ng laman, ang Diyos po mapagpahinuhod. Mahaba ang pasensya. Bakit pwede namang supili ng Diyos yung mga nagsisigawa ng masama? Hindi ba kapag tayo'y minsan nabibiktima? Lalong-lalo na mahal natin sa buhay na patay ng isang masamang tao. Ang gusto natin, mamatay na rin siya. Pero bakit mapagpahinuhod ang Diyos? Sapagkat hinihintay niya na ang isang taong masama makaabot pa sa unawa, magsisi, at magbalik loob sa Diyos. Yun po kasi yung pinaka-priority niya na dapat lahat ay maligtas. Tayo, minsan nga sa totoong buhay, kapag pinagkwentuhan na tayo, parang gusto na natin patulan, minsan tayo pa yung pasimuro ng paninirang puri. Hindi ba ang kapwa natin nilikha ng ayon sa larawan ng Diyos? Ayon sa wangis ng Diyos, kaparehas din ang mukha natin. Bakit tayo naiinis sa kanila? Bakit tayo nagagalit sa kanila? Napupuot sa kanila? Sino ba tayo? Perfecto ba tayo? Lahat naman tayo umuutot ng mabaho. Lahat naman tayo bumabaho ang hininga. Bumabaho ang kilikili. Ano yung pagmamalaki natin sa ating kapwa na perfect tayo at bakit tayo maninira sa kapwa? Ang Diyos po mapagpahinuhod. Kung baga pantay lahat, dinaranas natin yan. Kaya po, wala po sa atin ang dapat na magpalaki. Kung ang Diyos nga mapagpahinuhod, dapat maging mapagpahinuhod din tayo sa ating kapwa. Huwag natin bibilangin na marami na akong ginawang mabuti. Siya puro paninirang puri ang ginawa. Hindi ako tinatantanan. Hayaan natin siya. Siya ang may problema. Tayo wala. Pero kapag pinatulan natin,
Halimbawa, minura tayo. Inarang araw na tayo sa paninirang puri. Wala kang ginaganti. Mabuti kang tao. Siya lang ang masama. Pero pag ginantihan mo, dalawa na kayo. Kaya para hindi ka mapama, dapat ikaw nasa mabuti, yayain mo siya, ipanalangin mo siya na magsisi na magbago na ng kanyang buhay. Nang sa ganun, hindi niya na magawa ang paninirang puri, ang pagmumura, o paggagawa ng mga masasamang gawa. Dapat, yung kabutihan, dapat ang kumalat, hindi yung kasamaan. Kaya kapag pinatulan natin, yung kasamaan po ang kumalat. Nadamay na tayo. Kaya pag-ingatan po natin ang ating mga sarili. Meron tayong unawa, meron Diyos na palaging nag-aabang sa atin. Hingan natin siya ng kalakasan, manalangin tayo sa Kanya. Nang sa ganon, ang mga bagay na dinaranas natin, bahagi lang yan ng isang sitwasyon para siya sa atin ang tunay nating pagkatao kung tapat pa tayo sa Diyos. Sayang naman kung halimbawa linggo-linggo tayo nagsisimba, minsan sabihin, kapag nagpuno ako, baka hindi na kita matis, patulan na kita. Ibig sabihin yan, napupuno din pala ang lingkod ng Diyos. Dapat po hindi. Sapagkat kumbaga, ang mga mabubuti lang dapat ang ipuno natin dyan, hindi yung masama. Kapag iniipon natin yung masamang ginagawa ng ating kapwa, paano natin masasabi ang pagtuturo ng kaligtasan? Kung ang Diyos nga, na alam niya na lahat, na ang tao bagamat gusto niyang maging mabuti, ginagawa pa rin ang masama, naging mapagpahinahon siya. Gaano pa kaya tayo? Siguro, hindi natin kaya dahil ang sangkap lang ng utak na to, maliit lang. Pero ang Diyos, napakalawak ng kanyang karunungan. Kaya po siya nauunawaan niya ang lahat ng tao. Tayo po, meron dito, meron dito. Kapag umiral to, kapalaluan. Kapag umiral naman to, galit. Pag-partner natin sila. Yung galit mo, sasabihan ka nito, tama na. Kapag ikaw naman nagmamalaki, sumusubra ka na. Dapat pag-partner natin yan. Puso at isip. Para maging lumakad tayo ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Bakit tayo wangis ng Diyos? Katulad din tayo ng Diyos. Ang makaalam ng mabuti at masama ay isang Diyos. Hindi ba tayo'y mga Diyos din naman? Sabi ng ating dakilang Panginoon. Nasa atin na kung ano ang lalakaran natin. Sabi sa ibang bagay ng kasulatan, ang gusto kong gawin, hindi ko ginagawa. Ang ayaw kong gawin, ginagawa ko. Ibig sabihin, hindi na ako ang gumagawa nun, kundi yung kasalanan ang tumitira sa atin. Kaya ang susi doon, magsisi. Linisin ang kalooban para magawa natin yung mga bagay na nais ng Diyos. Ang sabi dito, datapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mamaparang na kasabay ng malaking ubong at ang mga bagay sa langit ay magpupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ibig pong sabihin, may tamang programa o may tamang time frame ang ginawa ang Diyos. Totoo, ginawa niya ang langit. Pero may limitasyon lang yun. Ginawa niya rin ang sanglibutan, may limitasyon din. May katapusan. Siyempre, doon tayo sa sanlibutan kinuha, inanyuan, hiningahan ng buhay, ibig sabihin, ang katawan natin ito na salarin, may hangganan din. Ano yung dapat ingatan natin? Ang nag-iisa nating kaluluwa. O tinatawag na kamalayan. Sapagkat, yan po ay galing sa Diyos. Sabi nga, nagmula sa labog, babalik sa labog. At ang Espiritu'y mula sa Diyos, babalik sa Diyos. Sa makatuwid pagbalik ng Diyos, sino ang hahatulan? Walang iba,
ano ba ang naging accomplishment natin nung tayo'y mabuhay dito sa ibabaw ng lupa. Ang mahalaga doon, nakilala natin ang kanyang bugtong na anak, nakilala natin ang aral, at nagpatuloy tayo. Hindi man natin kayang magbago ng ating mga sarili, pero meron siyang inilaan sa atin, ang Espiritu Santo. Mamaya ipapaliwanag natin yan. Sabi dito, yaman ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ang anyong ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaaway? Kung alam natin na ang lahat ay may hangganan, ano ang gagawin natin pamumuhay ngayon? Walang iba, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Anong pag-impok ng kayamanan sa langit? Sabi, maghulog daw dito sa donation box. Hindi. Yung mabubuting gawa sa kapwa. Sabi, ano man ginawa mo sa maliliit na ito, ginawa mo sa akin. Sabi ng ating dakilang Panginoon. Ibig sabihin, kapag namira tayo ng puri, ng may puri, sa Diyos natin yung ginawa. Kayamanan sa langit, anong naipon doon? Sama ng loob. Pero kung ginawa natin ng kabutihan, walang-wala na, tayo walang-wala rin, minsan yan, gusto natin, Diyos ko po, sana makasurvive ako hanggang bukas, wala ng bigas. Pero anong darating, bigas ba? Hindi. Isa rin nangangailangan ng bigas. Susubukin ka muna kung anong gagawin mo doon. Kung pahihiramin mo o hindi. Kung pag hindi mo pinahiram, hindi ka rin bibigyan. Kaya magbigay ka at kayo'y bibigyan. Ibig sabihin, kung may 1 kilo ka na lang doon, hatiin mo, bigay mo yung kalahati. Pagpapalain ng Diyos yung binigay mo, may record ka pa sa langit. At yung ginawa mo ngayon, pagpapalain kayo. Susi po yun ang pagtatagumpay sa sanlibutan. Gumawa lang tayo ng mabuti sa kapwa. Dahil hindi natin alam, baka nagpunwari lang yan, nakaaway natin, anghel pala yun. Na kahit magpainom lang tayo ng isang basong malamig na tubig, gawang mabuti na yan, reported na yan, bilang kayamanan sa langit. Yan po ang pinaka-importante dyan. Hindi yung araw-araw nakikipagkwentuhan o daldalan, marites ng marites. Ano pa yung iba ng tao niya? Wala namang patotonguhan. Pero kung ano pa kaya ang magandang solusyon sa problema? Katulad din naman yan may karamdaman. Maghapon kang mag-isip ano ang gamot sa sakit ng ulo kung wala kang bibiling gamot. Wala rin mangyayari. Kaya ang gawin mo dyan, positibo. Yung mga bagay na mabubuti, na mapapakinabangan natin, at mapapakinabangan ng ating kapwa. Ang problema nga, pabaya sa sarili. Gamot na nagsakit ng ulo, hindi pa masolusyonan. Paano natin masasabi? Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Sarili nga, hindi maibigin. Magkakapag-share ka ba? Ito inumin mo, sis, brad. Uminom ka na ganito mo, wala sakit ng ulo mo. Sarili nga niya, hindi niya mapainom. Kaya paano maisishare sa kapwa? Na matulungan ang kapwa. Kung sa sarili nga, hindi niya magawa. Sabi nito, na ating hinintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos. Na dahil dito'y ang sangkalangitan ay nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Kaya po, ang langit may limitasyon din, ang lupa may limitasyon. Tayo naman po, na mga nilikha ng Diyos, wala pong limitasyon. Sapagkat sa pagbabagong lahi, ang mga nangamatay kay Kristo ang unang bubuhayin muli. Ibig sabihin, kasama na yun sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang matitira, doon na hahatulan. Yung gumagawa ng mabuti, doon sa kanan, at yung gumagawa ng masama, doon sa kaliwa. Kaya, kung gusto nating maligtas, dapat doon tayo sa unang bubuhayin na mag-ulit. Yung nangamatay kay Kristo. Na handa magsakripisyo ng kanyang buhay
alang-alang sa kanyang kapatid. Yan po ang susi ng kaligtasan. Hindi yung kaligtasan lang sa maghapon o sa isang buwan o sa isang taon, kundi yung kasiguraduhan. Kumbaga, isisecure na natin ang sarili natin. Katulad yan ng pagkuha ka ng insurance. Kung sa insurance, kaya ka nagbabayad dahil maabil mo siya pagkatapos na mamatay. Paano kaya kung ang hingin natin insurance na pagkatapos tayong mamatay, may buhay na walang hanggan tayo kasama ni Kristo? Yan ang pinakahangat, dapat na hangarin natin yung insurance mula kay Kristo na tayo mapabilang doon sa kanyang kalwalhatian at hindi na tayo mahatulan para mapunta tayo sa impyerno walang kamatayan, ang apoy. At doon na nga ang pangngangalit ng ating mga ngiti. Kaya po, depende sa ating mga gawa. Kaya kung tayo po makasarili, halimbawa, sa simbahan dito, yung kilala lang natin, yung mahal lang natin ang kinupupok natin, selfish po yan, makasarili. I-welcome natin lahat. Kapatiran din naman natin sila. Mahal natin sila. Ang mahalaga, tayo yung gumagawa ng mabuti, hindi tayo pinanggagalingan ng ikagagalit nila. Dapat open-minded po tayo para sa lahat, sapagkat ang kalooban po ng Diyos ang sinusunod natin, hindi yung sarili nating kalooban. Na pagbabawalin natin ng iba na dumako dito. Sabi nga ng ating dakilang Panginoon, sabi sa one size, ang bersikulo ay ang sino man ikangay lumapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itatapon. Kaya po, kapag pinag-uusapan na si Kristo, lumalapit din kay Kristo, hindi dapat natin itaboy. Kung si Kristo nga hindi nagtataboy, bakit tayo nagtataboy? Hindi tayo kay Kristo kung tayo nagtataboy. Pero kung open tayo, si Kristo open din. Dapat ipakita natin sa pamamagitan ng gawa na pinahalagahan natin ang ating mga kapwa. Siguro hanggang yan lang ang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Ano man ang ating mga kahilingan sa Diyos. Ilulog natin lahat sa Kanya at pagpapalain tayo ng Diyos. Salamat at isang magandang hapon sa ating lahat.